natin yung birth pains from travail to translation, no? At ito nga, binasa natin yung talata, basahin ko ulit. Verily, verily, I say unto you that ye shall weep and lament, but the world shall rejoice, and ye shall be sorrowful, but your sorrow shall be turned into joy. Sabi niya, ang babae and the woman, a woman when she is in travail hath sorrow. Pag naglilihi yan, pagka manganganak na, praise God, siya ay merong kapanglawan because her hour is come. But as soon as she is delivered of the child, pero pag nanganak na ito, she remembereth no more the anguish for joy that a man is born into the world. Isa pang talata, sabi niya dito sa John 12:24, Verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground, and die, it abideth alone, but if it die, it bringeth forth much fruit, no? Ito yung isang talata na sinasabi nga na malibang ang binhi ay mamatay, kasi pag namatay yung binhi, mga kapatid, yung binhi na namatay, yun yung magiging nourishment ng isang buhay o isang halaman na uusbong sa binhi na yon. Kaya nga, kung mapansin nyo, yung binhi na yun, mga kapatid, ano ba yun? Paano ba yun? No? Sa unang usbong, merong, yung binhi niya kasi natatanggal yung balat nun, merong parang ganyan na dalawa. No? Habang lumalaki siya, lumiliit na lumiliit. Yung parang shape ng buto. No? Yun yung nagiging nourishment niya. No? So gusto ko makita natin, una mga kapatid, pain is a requirement for your life. No? Bago po, katulad ng panganganak mga kapatid, bago manganak ang isang babae, meron munang dadaan ng sakit, no? Sakit ng paglilabor, paglilihi, mga kapatid. At the same time, habang tumatagal, habang lumalapit yung panganganak niya, mas tumitindi yung sakit niyan. Praise God, mas tumataas yung level ng sakit na nararamdaman ng babae. No? Kaya for illustration sake lang, 'di ba? Pagka nanganganak, pagka nagle-labor na yung babae, 'di ba? Praise God, una natitiis niya pa yung sakit. No, hanggang sa sabi nga hindi niya na malaman, no, pati hibla ng buhok niya daw masakit eh. Sabi nga pag nanganganak eh. 'Di ba? Pero sabi nga habang tumatagal hanggang bumababa yung bata, praise God, at malapit ng mga patindi yung sakit na nararamdaman. At sabi nga, yan ay isang requirement bago lumabas yung isang buhay. Praise God. Kailangan ng process ng pain. Praise God. Ng struggle, praise God. Pero sabi nga ng Biblia, pagka nanganak na yan, makakalimutan niya na yung sakit. Diba? Kaya nga pag nanganak na, sabi nga din ng mensahe, ang babae, pagka nanganak na yan, sabi nga ng term ng tao, diba? Pag nakaraos na yan, mga kapatid, pag lumabas na yung bata, mayroong isang kakaibang presensya na mararamdaman yung tao, yung babae, na mapapanatag siya at masisiyahan siya. Bakit? Kasi yung kaluluwa ng bata, pag ipinanganak yan, galing sa Diyos, galing sa presensya ng Diyos, may lumalabas na, sabi nga, bagong inilalagay ng Diyos yung kaluluwa sa bata. Diba? At nararamdaman yun ng mga nasa loob. Kaya pagka lumabas na yung bata, sabi nga nila, nakaraos na, parang silang nabunutan ng tinik, o sabi nga sila ay nagkakaroon ng pakiramdam na maganda. Diba? Bakit? Kasi yan po ay yung kaluluwa ng bata at espiritu ay bago pumapasok sa laman ng bata, no? Hanggat nasa loob ng sinapupunan yan, wala yang kaluluwa. Praise God. No? Kaya pagka labas ng bata, nakakalimutan ng nanay lahat ng sakit na dinaanan niya, no? Kagaya sa buhay natin, sabi nga, spiritual birth is not a sterile intellectual agreement. Hindi nakukuha yan sa intellectual. Sabi nga, laging magulo, it is a messy and agonizing process. Pag sinabi mong messy, makalat. Diba? Praise God. Kung tingnan natin, parang wala sa ayos. Kaya pag nakatanggap ka sa Panginoon, minsan, sa panahon na tinanggap mo ang Diyos, sa panahon na nag-decide ka na tumanggap sa Diyos, minsan dyan gumugulo yung buhay. Hindi ito gumugulo dahil sa mali yung tinanggap mo, kundi gumugulo dahil, mga kapatid, makita natin, kailangang madaanan mo yun. Diba? Diyan minsan na tatalikuran ka ng iyong mga kaibigan dahil maninindigan ka sa salita ng Diyos. Bakit? Kailangan ng pain para maipanganak yung totoong ikaw.
Sabi nga, agonizing process of breaking away from the old nature. Kaya makita natin mga kapatid, ganyan din pagdating sa spiritual. No? Masakit, mahirap. Diba? Bakit? Kasi humihiwalay yung old nature at yung, sabi nga, gustong mamatay, gustong patayin ng salita ng Diyos yung old nature mo. At wala namang pinapatay na tumatawa. Maliban na lang kumakain ng laughing, kasi may mushroom na meron siyang lason. Huwag magkamali, no? Tawag laughing gas. Yung mushroom na yun, pag nakain mo, malalason ka. Pero ang epekto nun, tatawa ka ng tatawa. Masaya kang mamamatay. Diba? Kung hindi ako magkamali, napag-aralan namin dati yung sa school. No? Pero makita natin, ang death ay laging nagpapakita ng separation. Ang death ay laging nagpapakita, mga kapatid, ng kalumbayan, kalungkutan. Lalo na pag tinanggap mo ang salita ng Diyos, tapos nandun ka sa isang church, tatalikuran mo yung mga doktrina, tatalikuran mo, praise God, yung mga maling aral. Pero kaakibat ng pagtalikod mo, may mga taong magagalit sa iyo, may mga taong mag-iiba yung pananaw sa iyo. Ano yon? Agonizing process. Pero kinakailangan maranasan mo yon para umusbong yung bagong buhay. Praise God, no? Kung paano sa babae ay ganon din pagdating sa spiritual. Sabi niya dito sa birth pains. So notice, in a seed's birth, pagka naipanganak ang isang binhi, sabi niya, the old seed must die before the new one can be born. So hanggat hindi namamatay yung lumang pagkatao natin, walang uusbong na bagong pagkatao. Diba? Hanggat hindi namamatay yung dating tayo, walang born again na mangyayari sa buhay natin. Kaya nga kinakailangang dumaan yan sa sabi nga, sa apoy. Diba? Tayo ay dinadaan sa apoy, sa mga pagsubok, praise God. Sa mga problema, sa mga trials. Bakit? Kinakailangan yon para makita natin, mga kapatid, na mamold yung karakter natin sa pagtanggap sa purong salita ng Diyos. Sabi niya, so therefore, death is hard anytime. So it's painful. It's distressful. Birth is the same because you're bringing life into the world and it's painful. Diba? Kaya sa tuwing mayroong panganganak, mga kapatid, bagong manganak, ngayon sa panahon natin, no? Mamaya makita natin. Praise God. Kaya nga, huwag nating tingnan yung pain. Natural yun na dadaanan natin. Amen. Walang exempted doon. Pero tignan mo yung magiging resulta. Diba? Kaya nga yung isang nanay, mga kapatid, ano lang ang tinitingnan niya? Pagka nanganak na siya. Diba? Kaya nga yung dadanasin ng nanay, isipin natin, diba? Pagka maglihi, sobrang hirap niyan. Pag mag-labor, sobrang hirap. Pag nanganak, ang hirap din kasi mag-aalaga ka. Puyat, diba? Praise God. Tapos pag lumaki din, ang hirap din, lalo na kung matigas yung ulo ng anak natin. Diba? So, sa paglilihi pa lang, panganganak pa lang, hanggang sa pag-alaga ng anak, hirap yung nanay. Diba? Pero hindi siya nakatingin doon. Praise God. Kundi doon sa ibubunga ng mga bagay na yon. Sabi niya pa dito, sa paragraph 76, we know the old seed is mass before the new seed can come out of this old seed. It must rot absolutely. Hindi lang mamatay. Not die only, but rot after it's dead. Hindi lang mamatay, kundi kailangang mabulok. Praise God, yung binhi. We know that to be true. Bago umusbong yung binhi ng Diyos sa iyo, kailangan mawala yung seed of discrepancy sa buhay natin. Praise God. No? Kaya makita natin, bago umusbong yung buhay, may mga bagay na dapat kang daanan na hindi maganda. Sabi nga ng Biblia, yung isang bata, yung isang tatay, pag pinapalo niya yung anak niya, ayaw niya eh. Diba? Tayong mga anak ng Diyos, ayaw natin yung process na dinidisiplina tayo ng Diyos, na pinapalo tayo ng Diyos. Pero sabi nga, tumingin ka sa magiging resulta. Praise God. Dahil sa pagdisiplina sa atin ng mga magulang natin, natuto tayo, yung ating karakter ay namold. Ganun din pagdating sa atin. No? Kaya sabi nga, ang bawat anak ng Diyos ay ititest ng Diyos. Dahil sabi niya, you cannot train without suffering. Diba? Kaya nga lahat tayo ay mayroong suffering. Sabi niya pa sa isang quotation, that's the same thing in the birth, in the new birth. We never go back, we go forward when you're born again.
And that's why I think today we have so many, not so many, rather genuine new birth. Is because the seed is maybe will sympathize with the word. Sabi niya, ang problema sa panahon natin, nakikisimpatya lang sa salita ng Diyos or the person. Kaya sabi niya nga, o sa mga tao, but they don't want to rot away from the old system that they were in. May mga taong tumatanggap sa mensahe, nakikisimpatya lang kasi nakita nila totoo, praise God, dahil may utang na loob sila sa tao, pero ayaw nilang mabulok yung dating sistema na niyakap nila. Kaya may mga tao, mga kapatid, sabi nga ng Biblia, lumabas sa Egypt, pero yung Egypt ay hindi lumabas sa kanila. Diba? Kaya sa panahon natin, may mga ganyang lumilitaw. Sabi niya nga, kaya sabi niya, hindi ganun karami yung genuine na mga new birth. Bakit? Kasi yung iba, ayaw nilang mamatay yung lumang sistema. Praise God. Sabi niya, they don't want to come out of it. They want to stay in the old system and claim the new birth or the message of the age. We find that under Luther, Wesley, Pentecostals, and all the other ages, they still try to hold on to the old system and claim this, but the old system age must die. Kaya nga kahit anong claim natin na tayo ay bagong creature, malibang mamatay yung lumang pagkatao natin, nagki-claim lang tayo. In order bring forth the new one, they still want to cling. Kaya hindi pwedeng magsabay yung binhi, dalawang binhi na yan. Hindi pwedeng magsabay, mga kapatid, yung dalawang nature. It's either sa Diyos o hindi sa Diyos. Sabi niya nga, sabi pa dito, nilagyan natin ito ng, sabi nga, just as the seed must rot in the ground to produce a new plant, sabi ko nga, mga kapatid, yung binhi na yung kasi, nakalimutan ko yung tawag doon kasi pag tinanim mo yung binhi, meron niyang may matitira na, parang yun yung pagkain niya habang lumalago siya. Praise God. Yung munggo ba yun? Di ba? Pag nagtanim ka ng munggo, meron niyang dalawang parang naiwan yung binhi, tapos mausbong ganyan. Habang tumatagal, mga kapatid, yun yung nagiging nourishment niya. So, kinakailangang mamatay yun. The old world and the old system must decay to provide the nutrients for the new age and dispensation. Pagdating po sa yung napag-aralan natin nakaraan sa trigo, di ba? Yung dahon, hindi trigo yun. Pero kinakailangan yung dahon para mag-provide ng nourishment doon sa trigo, sa binhi. Pero sa huling panahon, mga kapatid, pag lumitaw na yung pinakabinhi sa dulo, yung mga sanga, yung mga dahon at yung iba pa, unti-unting mamamatay yun. Mabubulok yun. At lahat ng buhay na nasa halaman, sisipsipin o mapupunta doon sa binhi. Praise God. Kaya nga ganun din sa panahon natin. Ganun din sa buhay natin, mga kapatid, Kailangang mamatay yung ating lumang pagkatao. Praise God, Ngayon, isang bagay pa, sabi nga, the earth's labor is a prophetic clock. Kung papaanong ang babae in natural ay nanganganak, nag-labor, ang earth din, ang mundo natin ay nag-labor. Diba? Una yung mga gera. Sabi nga ng mensahe, mamaya makikita natin, birth pains yan. Yan ay pagle-labor ng earth. Diba? Yung nakaraan lang, yung tawag dito, excessive rainfall sa South Africa. Hindi lang sa South Africa Diba? Mapansin natin kahit dito nakaraan, pagpasok ng 2026, kunting ulan lang, baha kaagad. Diba? Praise God. Kaya sabi nga nila, kung tingnan nila, yung buhos ng ulan noon at ngayon magkaiba, mas marami yung buhos ngayon. Diba? Bukod sa wala ng mga puno, yung mga ay kalbo na, diba? Mas madami pa yung buhos ng ulan. Diba? Kaya yung mga natural disaster, yung mga lindol, yung mga malalakas na bagyo, diba? Yan? Yan yung pagle-labor ng mundo. Bakit? Kasi may ipanganganak yung mundo. Diba? Gusto na ng mundo mawala yung lumang order at papasok na tayo doon sa millennium.
Diba? Praise God. Sabi nga ng Revelation, ng Romans 8:22, sabi niya, "For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now." Diba? Kaya nga yung mundo ay humihikbi. Nakaraan lang, ilang bulkan yung pumutok. Diba? Sa Pilipinas, 2 ata, 3 ba? Praise God. Ano yun? Humihikbi. Praise God. Nagli-labor ang mundo. Praise God. Nag-aantay sa manifestation ng mga anak ng Diyos. Praise God. Kaya makita natin yung mga nangyayari sa panahon natin, yung political system. Sabi nga, mabubulok yan. Ano yan? Paghikbi din yan eh. Diba? Educational system, yung religious system, bulok na rin. Isipin nyo, sabi nyo. Hindi ko alam kung sino yun eh. Diba sabi niya, yung nagbebenta ng drugs, yung nagbebenta ng drugs, yung mga nagbebenta ng papichi-pichi lang, mga 150, gano'n. Biro mo yung kita, 150. Pangbaon lang yun. Trying to justify na okay magbenta. Diba? Parang kasi ang labas ganun eh. Okay lang magbenta ng drugs basta gamitin mo pang baon. Diba? Praise God. Religious leader yon. And yet, diba? Parang okay. Diba? Pero hindi ganun eh. Praise God. Kaya makita natin yung mga nangyayari kahit yung gera ngayon. Praise God. Ano yan? Birth pains yan eh. Tingnan natin. Basahin natin. Sabi niya dito sa paragraph 88. Sabi niya, well, if the world has to give way to the birth of a new world, di ba? Yung mundo na to ay manganganak ng panibagong mundo, o sabi nga, panibagong sistema, kasi yung cosmos, yung word na yan, galing sa salitang cosmos, sabi ni Brother Barnum, ibang sistema. Yung lumang sistema, na bulok na sistema ng mundo na to, mga kapatid, ay papalitan niya ng bagong sistema. Di ba? Praise God. Pero bago mangyari yun, mayroong labor, mayroong birth pains. Ano yun? Yung mga nabanggit natin kanina na nangyayari. Now, let's just examine some of the birth pains we're having on the earth. Ito yung mga birth pains. And then we'll see about what day and just how far she is along in her labor. Tingnan natin. Kaya tandaan natin, bago manganak yung babae, habang tumatagal, patindi ng patindi yung level niyan, yung sakit. Ba, dati, yung una natutolerate pa hanggang sa masakit, hanggang sa masakit na masakit, hanggang sa pinakamasakit. Ganun din yan, pag ikukumpara mo yung nangyayari sa mundo natin noon, at hanggang ngayon, di ba? Kaya nga ngayon, talagang, sukdulan na. Praise God. Hallelujah. Isipin nyo, naglalakad lang, hindi lang sa Maynila eh, sa Puerto, naglalakad lang yung biglang binaril. Diba? Sa Puerto Princesa yun. Diba? Praise God. Makita nyo sa balita ngayon kung barilin harap-harapan lang, mag-helmet lang eh. Diba? Yung nagla-live na nagtitinda na yun, dito sa Maynila, binaril din. Nilapitan lang, tapos tinutukan, binaril. Diba? Noon, pagka hindi ko alam kung noon mayroon ng ganun, pero ang alam ko kasi napapanood ko sa mga palabas, pagka mag-a-assassinate ka ng tao, dun sa wala na makita. Diba? Ngayon, harap-harapan eh. Diba? Tapos lalakad lang ng parang walang nangyari. Praise God. Ganyan katindi na yung mundo. Sabi niya, ang una daw, the First World War show great birth pains. Kaya yung mga gera-gera na yan ay birth pains. Yan ay paglilabor ng mundo. Sabi nga yung una, First World War, it showed one of the first birth pains of her going into labor. Because of that time for her, we had brought forth the bombs, and we had machine guns and poison gas. And you remember, maybe many you cannot, I was just a little boy and about 8 years old, but I remember them speaking of this mustard and chlorine gas and so forth. How just look like it just get started, and they said it would burn up the whole earth. It would kill everybody. Oh, yan nga sinasabi nila eh. Ganyan kalakas yan, no? Well, it might be a breaking of that, just winds blow it across the earth, and how everybody was scared to death of that great weapon of poison gas. The earth went through, had its first birth pains. Diba? Yan yung unang, sabi nga, yan yung unang pagle-labor niya. And we find out now we had the World War, and her pains was much greater. Kaya makita natin patindi at patindi yan hanggang sa mga anak siya ng panibagong mundo. It's more terrific
all the time. The birth pains of the earth, she almost had to give way during the time of the atomic bomb because it would destroy a whole city. It was much greater than the pains of the First World War of destruction to the earth. Kaya pagdating ng Third World War, mas matindi yan. Praise God. At pagkatapos ng Third World War, ano na sunod? Diba, manganganak na siya. Papasok na sa millennium. No? Sabi niya pa, now she knows that her time is out of deliverance is at hand. Alam mismo ng mundo, kaya ngayon mga nangyayari. Humihikbi siya. That's the reason she's so nervous, flutterated as she is because that there is a hydrogen bomb and missiles of the air that could destroy the whole world. One nation is scared of the other, no matter how little it is. They got those missiles that they claim will just one of them. They can direct them by the stars and drop them anywhere in the world they want to. Oh, isipin nyo kahit saan. Sabi niya pa, she's in pain. That's what the matter. She's going to give birth. Yung mundo mismo. She must make her choice. The handwritten is on the wall. We see the earth is just about ready to go. That's right. And we see the church, she's so rotten. She's about ready to go. And the birth pains is on all of it. On both the world and the church. Kaya nga yung birth pains, hindi lang sa mundo, pati sa church system. And there's about to be a new world born and a new church born to go it for the millennium. We know that. Kaya nga maging sa loob din ng church system ng tao, may birth pains. Ba? Praise God. Kaya nga nung dumating sa bawat panahon, mayroong birth pains sa bawat iglesia. Bakit? Sa tuwing dumarating mga kapatid, yung mensahero ng Diyos at yung salita niya, laging may birth pains yan. Diba? Laging mayroong separation. Praise God. Kaya nga yung mga binhi ng Diyos, tatawagin sila, iluluwa sila, ipapanganak sila nung, o sabi nga, ilalabas sila ng church system. No? At sa tuwing dumarating ang mensahe ng Diyos, laging mayroong mess sa loob ng church system. Magulo. Praise God. Kaya nga nung dumating yung mensahero, nung dumating si Luther, nung dumating mga kapatid si Wesley, di ba? Praise God. Ano yun? Birth pains yun. Sabi niya, now she must rot. Kailangang mabulok yung church. Of course, and as I have said, in order to bring new birth, look what she has rotted into. No? Kaya makita niyo mga kapatid, huwag tayo magtaka kung bakit yung mga mismong mga religious leader ay bulok na. Diba? Yung church system mismo ay bulok na. Bakit? It is prophesied. Kailangan mangyari yun. Bakit? Para magkaroon ng panibagong, para magkaroon ng new birth. Look what she has rotted into. Notice, my brethren, she's totally rotten. Her politics, hindi lang sa praise God, di ba? Politics and system is just as rotten as they can be. Kung panoodin niyo yung balita, di ba? Buti na lang, hindi ako nanonood eh. Di ba? Parang mga siguro kung nakaupo tayo doon, mas magaling pa tayo mag-isip eh. Kung ano-ano na lang naiisip. Diba? Hindi na, diba, manonood ka ng balita, isipin nyo, nagtatalo sila sa walang kwentang bagay. Praise God. Kaya matatawa ka, mga may pinag-aralan yun. Hallelujah. Tapos kung ano yun lumalabas sa bibig nila. Na pag tinanong mo yung mga natural na tao, na hindi nakapag-aral, at pagkatapos sabi ko nga mga kapatid, ngayon kasi ang nangyayari, iba na yung definition ng morality. Diba? Paano ba? No? Kasi noon, kasi pagka medyo mataas yung moral mo, ang tingin sa'yo, mga makaluma ka. O sabi nga, mga Jurassic ka. Yan yung mga matataas yung mga moral. Pagka medyo modern ka, mga millennial ka, yan yung mga medyo may moral din, pero medyo liberated. Diba? Nagmumura, pero magalang, may po. Diba? Sabi nila, hindi yun Ba, praise God. Pero makita niyo mga kapatid, minsan kasi nakapanood ako noon Educator 'yun. Nagsiseminar. Educator, I mean, no? Praise God. Kaya sabi niya, kung magmumura ka para mas magalang, lagyan mo ng po. Ba, praise God. Kaya ganyan nakabulok yung sistema nung panahon natin, no?
Sabi niya, there isn't a sound bone in her world system, her politics and her religious politics. And whatever it is, one says, I'm Democrat, I'm Republican, I'm Methodist, I'm Baptist. Why? The whole thing is rotten to the core. Kahit saan ka pumunta. Sabi ko nga, minsan ang hirap makipag-usap, di ba? Lalo na sa mga government offices, minsan masusungit. Diba? Magtatanong ka lang. Praise God, susungitan ka pa. Diba? Kaya sabi ko nga minsan sinungitan ako, hindi ko kasi isipin yun, yung GC namin, ang dami kami doon. Diba? Sabi sa akin, mag-backread. Sobrang dami na. Diba? Hindi ko rin nakita yung message, tapos susupladuhan ka. Praise God. Sabi ko, ako government, employee din ako, pero hindi ako ganun kasungit. Diba? Praise God. Minsan nagsusungit din diba? Pero hindi ganun. Praise God. Kaya makita natin mga kapatid, walang kaibahan yan. Lahat ay bulok na. Praise God. Sabi niya, why the whole thing is rotten? There's got to be something give way. She can't stand. If you put a George Washington or an Abraham Lincoln in every country in this United States, it still couldn't come back. It's beyond redemption. Kasi magbubutuhan na naman sa December. Sabi ko nga mga kapatid, huwag niyong isipin kung sino yung ilalagay nyo. Diba? Wala yan. Kahit sinong ilagay nyo, hindi na mababago yung sistema. Diba? Tayo, ano lang gagawin natin? Sumunod lang tayo sa pamantayan ng gobyerno hanggat hindi lumalaban sa pananampalataya natin. Diba? Pero pagka pinigilan na tayo sa ating pananampalataya, kailangan nating manindigan. Praise God. Pero kahit sinong iboto nyo, bahala kayo. Diba? Praise God. So makita natin, mga kapatid, maging ang mga scientists nagsasabi, ang mundo ay mayroong dinadaan ng birth pain. Kaya nga sabi nila, di ba, nung nakaraan, every 100 years may disaster na nangyayari sa mundo. Ano yun? Alam nila mismo, mga kapatid. Kaya nga sabi nila, may parating na big one. Ano yun? Birth pain yun. Di ba? Pero makita natin, yun lang yun nakikita nila. Tayo hindi lang nakatingin doon. Alam natin mangyayari yun. Pero pagkatapos nun, merong deliverance sa dulo. Amen. Merong ipapanganak. Praise God. Diba? Merong lilitaw na bagong langit at bagong lupa. Amen. Kaya nga meron tayong peace. Meron tayong pag-asa. Pero yung iba, nakikita lang nila yung kalagitnaan. Okay, sabi nga, the chaos we see in the world and trials we feel in our souls are not signs of death, but birth pains. Signaling that a delivery is at hand. Huwag nating tingnan yung trials, yung chaos, yung kaguluhan, mga kapatid, na tila pag ito'y kamatayan. O ito'y sabi nga, end of the world na. Hindi end of the world, kundi merong isang mundo na ipanganganak, yung earth. Diba? Kaya sabi nga, ano yan? Yung birth pains lang yan, na nagsasabi, malapit ng lumitaw. Diba? Yung inaantay natin. Kaya ganun din sa buhay natin. Daming trials. Kung kailan tumanggap ka sa Panginoon, ang daming trials, daming problema. Diba? Huwag mong tingnan yun. Ano yun? Birth pains yun para lumitaw yung totoong ikaw. Amen. Diba? Praise God. Para maipanganak yung binhi ng Diyos na nasa iyo. Praise God. Sabi nga, no, the world is having birth pains. She is trying to bring forth a new world for the millennium. Kailangang daanan ng mundo yan. Praise God, kailangang daanan ng earth, mga kapatid, yung mga bagay na yan. Kaya wala pa yan. Kasi, sabi ko nga mga kapatid, pag malapit ng manganak yung babae, doon na mararamdaman niya, sabi nga ng Sister Ermanet dati, pati yung pag hinawakan mo daw yung pati, parang pating hibla ng buhok niya ata, o hibla na lang ng buhok niya, hindi masakit Diba? Pagka nagle-labor na. Ganyan din yan sa panahon natin. Kaya nangyayari sa atin, diba? Pag-pray lang natin, diba? Kaya nga sabi ko nga, Panginoon, walang I believe magsusupply ang Diyos. Tumataas na yung mga gas. So susunod na tataas yung mga bilihin. Lahat yan. Pagka tumaas yung langis, tumaas yung gas, lahat yan tataas yung ating mga commodities. No? Kaya sabi ko sa Panginoon, walang problema. Tumaas yan, pero i-provide mo yung pangailangan ng mga kapatid. Provide mo yung pangailangan ng bride mo. Amen. Praise God, no? Kaya patuloy lang tayo mag-pray, di ba? Hallelujah. Dahil na wala pa yan sa climax yung nangyayari ngayon.
No? So pangatlong bagay mga kapatid, nakita natin yung natural na proseso ng panganganak. No? Pain is important mga kapatid to bring forth new life. Pangalawa, nakita natin yung earth mga kapatid, kapag ka ang mundo ay nagbe-birth pains, yan ay nasa orasan ng propesya. Praise God. Pangatlong bagay gusto makita natin yung exodus from denomination. No? Sabi nga dito, the religious system denominations are undergoing a shaking because they are part of the world, the old world that must pass away. No? Kaya nga paano inuugan ng Diyos yung isang panahon kapag ka dumating yung isang mensahero na may kasamang mensahe ng Diyos. Kaya pag dumating yan yung panahon na inuuga, kasi sabi ng Biblia, lahat ay mauuga, pero merong kingdom na hindi mauuga. Di ba? Yun yung kingdom ng Diyos na kung saan ay tayo ay kabilang. Kaya itong world system na to, kaya nga uugayin ito para lumabas yung mga binhi ng Diyos na nasa loob ng denominasyon. Kaya kung tawagin yan ay Exodus. Praise God. No? Kaya makita natin, yung old world system na yan, yung denominasyon na yan, yung sistema ng denominasyon na yan, it must pass away. Ba, kailangang mawala yan, no? Sabi niya dito sa isang quote, pareho din, sa puro birth pains ito. Sabi, now Israel, the church, let's start back with her a few minutes, and let's follow her for the next 10 minutes maybe. Israel had birth pains under every prophet that came to the earth. Sabi nga ng mensahero, ang Israel po, sa tuwing dumadating yung mga mensahero sa bawat panahon, may birth pains yan. Bakit? Kasi yung panahon na yan na dumadating mga kapatid, nandun sila lagi sa end time. Pag sinabi mong end time, yan yung panahon mga kapatid na kung saan ang Diyos po mga kapatid ay nagbibigay ng end time evangelism. Diba? Kundi ang bansang Israel mga kapatid, sila ay lumilihis sa salita ng Diyos. Kaya dumarating yung mensahe ng Diyos kasama ng kanyang propeta, para sila ay ituwid, para sila ay turuan, praise God, para sila ay, sabi nga, ipahiwalay sa sistema ng mundo na kung saan ay pumasok na sila. Kaya nga sa panahon na yon, yun yung birth pains. Diba? Praise God. Sabi niya, under every prophet that came to the earth, she had birth pains at his message. For what did it do? The prophet had the word, and she had sown so much rottenness and made so much systematic order in her being until this prophet shook her off of her foundations. Kaya nga mga kapatid, sangka, hindi niya lang inuuga, di ba? Ang inuuga niya, sabi niya, hanggang doon sa pundasyon. Kasi pag nagkamali tayo ng pundasyon, they were hated by everybody. Diba? Yan ang problema. Pagka kahit gaano pa kaganda yung bahay mo, mga kapatid, pagka yung pundasyon na hindi na tama, isang araw, babagsak yan. Praise God, ganun din sa atin. Kaya nga dumating pa lang ang mensahero, pinundasyonan niya na. Anong sabi niya? Back to the word. Diba? Lagi ka lang bumalik sa salita ng Diyos. Praise God, hindi ibig sabihin, hindi na natin kailangan ng mensahe. Dahil sinabi mismo ng Biblia, merong darating na Elijah. Praise God, na magsasauli ng puso ng mga anak sa kanilang ama. At merong darating, sabi niya sa Revelation 10:7, the mighty angel at ibibigay niya sa anghel ng ikapitong iglesia, mga kapatid, yung isang bukas na libro. Diba? Praise God. Kaya makita natin mga kapatid, inilagay ng mensahero yung pundasyon. Praise God. Ano yon? Yung purong salita ng Diyos. Umalis na sila sa purong salita ng Diyos. Kaya sa panahon ng Israel, ganun din. Ibinabalik lagi sila ng propeta ng Diyos sa kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos. Sabi niya pa dito, so therefore, when God sent a prophet, the church itself went into birth pains. Diba? Kaya sa tuwing magbibigay ang Diyos, mga kapatid, ng propeta, laging may birth pains na nangyayari sa loob ng church. Because the prophet, the word of the Lord comes to the prophet and him only. Kaya nga, ang Diyos po ay tumatawag ng isang propeta kada panahon, isang major prophet, at nandun sa kanya ang purong salita ng Diyos. At galing sa isang major prophet na yan, lahat ng tatanggap sila ay magiging parang, sabi nga, galing sa isang imbudo, sila ay pagdadaluyan ng mga salita ng Diyos na yun. Kaya Maikaya ba yun? Maikaya. Ano ba yun? Sa panahon ni Ahab, Maikaya ata yun, kung daw magkamali, no? Kaya nga sabi nga, kausap ni Ahab si Josaphat, mga kapatid, at naghahanap pa, sabi nga ni 450 prophets, kung daw magkamali. Sabi nila kay Ahab at kay Josaphat, sige, puntahan nyo yung
Kalimutan ko yung pangalan eh. Yung lugar na yun, sa kanila yun eh. Diba? Pero sabi nga ni Josaphat, meron pa ba kahit isang propeta ng Diyos? Tinawag nila si Micaiah. At anong ginawa ni Micaiah? Nanatili siya doon sa turo ng kanyang major prophet, si Elijah. Kaya sabi niya nga, mayroon isang representative doon yung propeta ni Ahab, nakalimutan ko yung Zedekiah ba yun? Hindi ako magkamali, si Zedekiah, di ba? At sinampal niya, kung hindi ako magkamali, si Micaiah, no? Dahil hindi siya sumang-ayon. Kaya sabi nga ni Micaiah sa kabuuan, sabi niya, alalahanin natin, may mga naunang propeta. At tingnan natin, at nung tinignan nila, sabi nga, nag-prophecy si Elijah, o sabi nga, sinumpa ni Elijah si Ahab. Kaya sabi nga ni Micaiah, paano kung pagpapalain ang sinumpa ng Diyos? Praise God. Kaya makita natin, ganun din sa panahon natin. Merong isang prophet na tinawag ang Diyos. At merong mga taong naniwala sa kanya. At yung mensahe na daladala ng propeta na yun, mga kapatid, yun din yung daladala ng iba. Praise God, walang kaibahan. No? Sabi niya pa dito, the word of the Lord comes to the prophet and him only. That is, the word that's spoken for that day is made manifest by the prophet of the age. Yung salita ng Diyos na ipinangako sa bawat panahon, imamanifest yan na unang-una ng propeta ng panahon. Kaya sa panahon natin, meron tayong tinatawag na speaking the word into existence. Kaya si Brother Branham, siya yung unang wave offering. Kaya nagmanifest sa kanya, nagsalita siya sa squirrel, sa bagyo, praise God. Yung isda na biyak na yung tiyan o ano na yung tiyan. Diba? Talagang patay na, pero nung magsalita siya na buhay. Amen. Praise God. At yun din yung inaantay natin, mga kapatid. Is speaking the word into existence. No? Kaya nga, makita natin, umpisa natin mag-confess na mag-confess. Diba? Praise God. Kapag nakikita natin yung circumstansya ng buhay natin, i-confess natin lagi yung salita ng Diyos. Hindi lang nasa isip natin, hindi lang nasa puso natin, magsalita tayo. Diba? Bakit? Kaya nga speaking the word into existence. Kailangan mong salitain. Diba? Praise God. Kaya sabi din ng Biblia, Jesus Christ is the high priest of your confession. Praise God. Kaya nga kung gusto natin na maligtas yung ating mga mahal sa buhay, umpisahan nating magbigkas. Diba? Kahit gaano katigas yung ulo ng anak natin. May napakinggan ako, mga kapatid. Doon kila Pastor Chad Lamp, no? Sabi ng isang preacher, nung parang nananalangin na yun eh, parang magpe-prayer line na, hindi ako magkamali. Sabi niya ganyan, no? Nananalangin siya sa Diyos. Sabi niya, parang humingi siya ng tawad doon sa dalawa niyang anak na unbeliever. At pagkatapos, sabi nga, nangusap ang Diyos sa kanya, sabi ng Diyos doon sa kanya, no, sa salita natin. Preacher ka ba naman? Tapos ganyan yung lumalabas sa bibig mo. Na yung anak mo ay hindi ligtas. Kaya sabi niya nga, parang ikinurek siya ng Diyos. Kaya humingi siya ng tawad sa Diyos, Panginoon, patawarin mo ko sa aking unbelief. Diba? At sinabi niya, binigkas niya na yung kanyang mga anak ay ligtas. At nung bigkasin niya yun, mga kapatid, alam niyo kung ano nangyari? Parang kay Sister Haiti, right? Nung pagmulat niya ng mata niya, nakita niya yung isa niyang anak, kasama yung girlfriend ng anak niya, umipila sa prayer line, umiiyak. Bakit? Kasi inumpisahan niyang bigkasin. Diba? Kaya sometimes, ang problema minsan wala sa Diyos, nasa atin. Bakit hindi natin umpisahang banggitin? Bakit hindi natin umpisahang bigkasin yung salita ng Diyos? At along the way, yung isa niya pang anak, mga kapatid, nakatanggap din yun. Nakalimutan ko na kung paano nakatanggap eh. Pero yung una, instantly, sabi ko sa inyo mga kapatid, instantly, parang kay Sister Haiti, right? Diba? Sabi nga ni, nagkukwento si Brother Branham sa squirrel, tapos anong sabi ni Sister Haiti, right? Amen. Naniniwala ko dyan, Brother Branham. Kaya importante yung pagsang-ayon natin sa salita ng Diyos. Pagsang-ayon natin sa mensahe. Alam niyo kung ano sabi ni Brother Branham? Sabi nga ng Diyos kay Brother Branham, sabihin mo kay natuwa ako. Diba? Kaya ano mang gusto niya, magsalita siya. At yun ang mangyayari. Kaya sabi nga, hindi niya alam kung ano sasabihin niya. Kaya sabi niya yung huli na, gusto kong maligtas yung dalawa kong anak. And instantly, yung dalawang bata na yun, tumakbo kung ako magkamali at lumapit sa Panginoon, umiyak. Hindi ko alam kung 12 years old or teens yun. Bakit? Praise God. Dahil sa pananampalataya niya.
Diba? Kaya nga kung maniniwala lang tayo sa salita ng Diyos, diba? Mag-aamin lang tayo ng mag-aamin sa salita ng Diyos, sa mensahe ng Diyos, kahit na hindi natin makita yung circumstansya, merong magagawa ang Diyos. Praise God, no? Kaya sabi niya pa, ano ba ako? And the church, they built so many systems around the world until he shook her off her rocker. When he come, she had birth pains. What was it? Back to the word. Back to life. Yan yung birth pains. Kaya sobrang hirap yan. No? Kaya nga, kung babalikan natin, di ba? Noon, sincero tayo sa ating mga pananampalataya, sa mga relihiyon na tinanggap natin. Kaya kung babalikan natin, di ba? Yung ating mga dinanan, hindi rin naman kaagad tayo umalis. Di ba? Merong humihila sa iyo, lalo na nung panahon na yung mga kapatid, yung mga tao sa church, yung pastor ko, diba? Yung mga tao doon, tinuring kong pamilya. Praise God. Tapos, iiwanan ko dahil lang sa doktrina, dahil lang sa katuruan. Diba? Nung una, kaya nga, ang tanong lang sa amin ng pastor, hindi mamili kayo. Diba? Sabi niya sa amin, mamili kayo. Ako may church, siya wala. Diba? Kaya nag-stay pa kami doon, hindi madali. Pero dumating ang panahon, mga kapatid, hanggang sinare namin ang sinare yung mensahe, kinausap kami, at hanggang dumating yung panahon, yung tao na dating ka-close mo, pagka nasa lubong ka, liliko na. Parang may sakit. Diba? Iiwasan ka. Diba? Sobrang sakit yun. Kaya nga sabi ko lang sa Diyos, Panginoon. Kaya sabi ko nga sa kanila, kung totoo yung hawak nyo na salita ng Diyos, bakit hindi nyo kami tinawid kung mali kami? Alam nyo, pupunta kami sa impyerno. Pero kinipit balikat nyo. Bakit? Kasi hindi nila, no? Kaya ngayon ang problema eh. Yung mensahe, pagka nilatag mo sa salita ng Diyos, hindi nga mapasubalian. Diba? Praise God. Kaya sasabihin na lang nila, kasi kayo may propeta, wala nang propeta ngayon. Gano'n na lang. Kaya sinong sinisira nila? Yung impluensya ng mensahero. Praise God. Para hindi mo tanggapin. Kasi pagka nasira sa'yo yung mensahero, never mong tatanggapin yung mensahe niya. Diba? Bakit ka pa maniniwala sa kanya? False prophet yun eh. Diba? Praise God. Kaya yan yung sinisira nila. Kaya sa panahon natin, ganyan din. No? Sabi nga, system don't have life. Ano ba ako? It's only God's word has life. The system that's built around it, where does not have life, it is the word that gives life. His message rock the remnant back to the word. Tandaan natin mga kapatid. Yung buhay ay nasa salita. Hallelujah. Pero tandaan din natin ito mga kapatid, ang titik ay pumapatay, ang espiritu ay nagbibigay buhay. Amen. Praise God. Hindi sapat lang na puro alam natin lahat. Praise God. Yung mga talata, alam natin lahat ng mensahe. Ba't ang tanong, nagmamanifest ba? Diba? Kailangan magmanifest. Praise God. Sa buhay natin. Paano? Kailangan maniwala tayo. Sabi nga, kailangan mong speak the word into existence. Kaya sabi ko nga minsan, may nakakausap ako, nagsasalita na kagad, hindi na, wala nang pag-asa yan. Wala ka na magagawa. Sa'yo pa lang, wala nang pag-asa eh. Diba? Paano bang may magagawa ang Diyos? Kung sa'yo mismo, sa bibig mo. Diba? Kaya nga sabi ko nga, sabi nga nila minsan, di, nasa ano niya na yan. Kumbaga sa ano, pagkatao niya na yan. Brad, di na mababago yan. Ako lang imposible sa Diyos. Amen. Diba? Praise God. Yung lumang pagkatao na yun na nakikita mo hanggang ngayon, although message believer siya, ay sabi ko, isa lang ibig sabihin nun. Hindi pa namamatay totally. Diba? Kasi minsan nag-uusap kami nila ng mga pastor eh. Di, ganyan na yan siya. Kaya sabi ko, kaya nga ayaw ko kasama sa ano yan eh. Kasi ganyan. Diba? Wala kang magawa, hindi naman mabago yan. Huwag nating limitahan ng Diyos. Walang hindi kaya ang Diyos. Praise God. Ay sabi niya pa dito, His message rock the remnant back to the word. A little group will come out and believe. Sometime maybe in Noah's time only about 8 people. But anyhow, God rocked the remnant and destroy the rest of it to rock away. Kaya tanda natin, huwag nating isipin na special tayo. Hallelujah, pribilehiyo lang ng Diyos na nakakarinig tayo ng mensahe, na nakatanggap tayo. Hallelujah, at huwag nating sayangin. Kasi isang araw, pag nagsarado ang biyaya ng Diyos, wala na. Wala na yan, kahit anong gawin mo. Diba? Sabi nga, see, the church had birth pains under Luther.
Sa panahon ni Luther, nagkaroon ng birth pains. Bakit? Kasi mayroong mensahe sa panahon ni Luther, praise God, na kung saan tinatawag itong mga binhi ng Diyos. Kaya naglabanan yan. Diba? War. Now we know there's 7 church ages and 7 messengers to them. Church ages according to Revelation. Now when Luther had to come forth, it certainly threw the church into birth pain. But it brought forth Luther. Diba? That's right. And after that, it got in trouble again. So it brought forth Wesley. At sa panahon natin, that's right, got forth again. It brought forth a Pentecostal. At nung dumating yung mensahe, nagkaroon na naman ng problema. But it will brought forth the bride. Diba? Manganganak yan ng bride. Praise God. Kaya sa panahon natin, mga kapatid, merong exodus na nangyayari. Merong paglabas na nangyayari sa denomination papunta sa purong salita ng Diyos. Sabi nga, leaving the womb of tradition, sinapupunan ng mga tradisyon, sinapupunan ng mga kredo, just as a child must leave the womb to survive. Tandaan natin ito, mga kapatid. Mayroong certain time lang yan na yung bata dapat makalabas doon sa sinapupunan ng nanay. Pagka hindi, patay yun. Patay yung nanay. Yan. Diba? Kaya nga minsan malate ka lang ng minuto, may effect na yan eh. Diba? Minsan nasasakal na yung bata, minsan nakakain na ng tae. Diba? Kaya sabi nga, hindi ito, no, isa itong bagay na kung saan, mga kapatid, tandaan natin ito. Sabi, basahin ko muna. Just as a child must leave the womb to survive, the believer must move beyond man-made denominations and creed to reach spiritual maturity. Walang maturity na matatanggap, mga kapatid, yung mga tao hanggat nasa denominasyon. Amen. Kailangan mong lumabas. Kaya nga pagka oras na ng panganganak, mga kapatid, at na-late yung bata, hindi nakalabas kagad, wala na. Patay na. Kaya nga yung lagi ko sinasabi, mga kapatid, sa mga nakausap ko, sabi ko nga sa kila brother ninyo, sa mga ano, kung talagang naniniwala ka sa mensahe, hindi ka papayag manatili dyan. Amen. Bakit? Parang bata yan eh. Pag na-late ka, wala lang labasan yan. Mamamatay kang kasama niyan. Praise God. Kaya kinakailangan, sabi nga, kailangang lumabas ka dyan. Praise God. Sa mga man-made traditions, denominations, no? Man-made denominations at creeds. Kailangan lumabas dyan, no? Pang-apat, mga kapatid, yung personal birth pains ng isang believer. Sabi niya dito, just as birth involves a painful separation, the believer must be separated from man-made creeds to be joined to the Word. Hindi ka magiging isa sa salita ng Diyos malibang humiwalay ka muna. O sa pagano pa, hindi ka pwedeng mag-asawa hanggat nabubuhay yung sabi nga ganyan. Kasi sabi nga ni Pablo, hindi tayo pwedeng ipakasal sa bagong tipan hanggat di namamatay yung luma. Amen. Hindi ka pwedeng ipakasal sa Diyos hanggat di namamatay yung luma mong asawa. Sino yun? Si Satanas. Diba? Yung kamunduhan, ganun din sa atin. Hindi ka magiging isa sa salita ng Diyos malibang mahiwalay ka muna sa man-made creeds. Sa mga doktrina, tradisyon ng tao. Diba? Kaya sabi niya nga dito sa talata, 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are new. Sabi pa sa Matthew 10:38, and he that taketh not his cross and follow after me is not worthy of me. Tandaan natin, mga kapatid, ang buhay ng Kristiyano, sabi nga nila, ay masayang tunan. Diba? Pero hindi madali. Dahil ang isang Kristiyano, pasan-pasan mo yung cross mo. Sabi nga ni Kristo, kung hindi mo papasanin yung sarili mong cross, hindi ka karapat-dapat. Ibig sabihin, meron at meron tayong suffering. Meron at meron tayong mga painful na mga bagay na dadaanan. Amen. Maliban na lang siguro kung yung cross mo styrofoam. Magaan. Pero yung cross ni Kristo hindi styrofoam yun eh. Amen. Diba? Praise God. Kaya nga yung buhay ng isang Kristiyano, mga kapatid, ay
sabi nga ng Biblia ay maraming affliction. Pero ang kagandahan, i-deliver ka lahat ng Diyos sa mga yun. Amen. Praise God. Kaya makita natin, talagang kinakailangan mamatay yung lumang pagkatao natin. Paano mamamatay yun? Yung mga trials na dinadaanan natin, yung separation na dinadaanan natin, yung mga sakit. Hallelujah. Diba? Praise God. Yan yung mga birth pains. Sabi niya pa dito, and so is every believer that accept God's word into their heart. I don't care what the system says. Pag talagang tinanggap mo, wala kang pakialam kahit anong sabihin ng sistema ng sanlibutan. Sabihin ng kapitbahay mo, ng nanay mo, kaya nga lagi ko sinasabi mga kapatid, diba? Ang magpahalaga sa pamilya niya ng higit sa Diyos ay hindi karapat-dapat sa Diyos. Amen. Unahin lang natin lagi ang Diyos. Kasi pag nakita ng pamilya natin yung pagbabago ng salita ng Diyos sa buhay natin, na binago tayo, imposibleng hindi magkaroon ng effect yun. Isipin mo, dati kang lasingger, wala kang ibang ginawa, kundi uminom, manigarilyo, tapos nambubugbog ka. Tapos biglang isang araw, di ba, marunong ka ng, sabi nga, hindi ka na uminom, hindi ka na naninigarilyo, nagtatrabaho ka na, nagpo-provide ka na, minamahal mo na yung asawa mo. Imposibleng hindi mo madala yon sa Diyos. Di ba? Praise God. Siya na mismo siguro magtatanong, ano bang nangyari sa iyo? Diba? Sabi niya, you know what it is? It's a promise of God. It was revealed to you by the Holy Ghost. When you were overshadowed with His power, you know where it's at. No man has a right to preach the gospel until he's met God back on the backside of the desert in the burning bush, to where there's no ecclesiastical system in the world can explain it away from you. Sabi nga, siguraduhin natin bago tayo magpatotoo na experience talaga natin ang Diyos. Na-meet mo talaga ang Diyos. Kasi kung hindi, pagka may dumating na magaling magpaliwanag, doon ka na naman sasama. Pag may dumating ulit na mas magaling magpaliwanag, sasama ka ulit doon. Pero pagka na-meet mo ang Diyos, hindi ka aalis doon, mga kapatid. Bakit? Ikaw mismo nakita mo face to face, na experience mo mismo ang kapangyarihan ng Diyos. Bakit ka tatalikod? Amen. Diba? Pero may mga tao talagang ganon, tumatalikod. Yung bansang Israel, ganon eh. Isipin nyo, biniyak yung dagat, Red Sea. Biniyak. Umulan ng mga mana. Diba? May president siguro kung dito sa Pilipinas, hindi ko lang alam, diba? Pero sa Pilipinas, sa mga Pilipino, mga panatiko eh. Tingnan nyo lang yung Nazareno eh. Kahit mamatay eh. Diba? Praise God. Pero wala tayong magawa eh. Sabi ko nga, wala sa Himalayan. Hindi mo kailangan ng Himala para maniwala ka sa Diyos. Amen. Mumulat ka lang sa umaga, Himala na yun eh. Diba? Praise God. Kaya nga sa bansang Israel, kahit anong Himala yung dinaanan nila, nakuha pa rin nila magmurmur sa Diyos, magreklamo. Isipin nyo mga kapatid, Diyos mismo. Diba? Nagrereklamo ka pa, sumasagot ka pa. Hallelujah. Diba? Sasabihin pa, ano bang ginagawa mo, Moises? Dinala mo ba kami dito para patayin? Matapos na ilabas sila sa Egypt ng 10 salot na sila'y pinotektahan ng Diyos. Diba? At pagkatapos along the way, hinabol sila. Tapos nag-doubt pa rin sa Diyos. Diba? Kaya nga tanda natin, maging tulad tayo ng 3 kaibigan ni Daniel. Iligtas man kami ng Diyos o hindi kami sasamba. Amen. Diba? Praise God. Dapat ganun yung panindigan natin. In good times or in bad times. Kahit pakiramdam mo, hindi mo pakiramdam na sumamba sa Diyos, sumamba tayo sa Diyos. Diba? Sabi niya pa, anak ko, tapos na pala, di ba? So, ganyan ang isang Kristiyano. No, kaya nga si Moises nung ma-meet siya ng Diyos, mga kapatid, di ba? Hindi madali eh. Birth pains yun eh. Di ba? Tumakbo nga siya eh. Tapos nagpastol na lang siya. Doon siya sa backside of the desert. Tapos nung ma-meet niya ang Diyos, hindi na siya makapagsalita. Hindi na ako makapagsalita, Panginoon. Kaya sabi ng Diyos, sino bang gumawa ng bibig? Di ba? O sige, punta ka kay magkita kayo ni Aaron, siya yung magiging bibig mo. Ikaw yung magiging Diyos, siya yung magiging propeta mo. Kaya pag tinawag ka ng Diyos, lahat susolusyonan niya.
Praise God. I-equip ka niya. Praise God. Kaya makita natin, sabi niya pa, you were there. It happened to you. I don't care what the system says. You are a witness of it. Hallelujah. I feel like that old colored man I was talking about. I ain't got room up here now. See, I feel very religious at this time when I think, and that's right. God Himself revealed to you. That's the way a Christian has to do. It ain't somebody just shaking your hand. Ba? Kaya makita natin mga kapatid, ang isang believer, ang totoong believer, may birth pains na pinagdadaanan. Hindi naging believer kasi nagkamay lang. Diba? Sabi nga, shaking your hand, taking you in, you got to lay there till you die. Saan tayo kaya nga dito, pag linggo, dito tayo nagpapatayan. Yung salita ng Diyos, pinapatay yung ating mga sariling kalooban. Amen. Diba? Dito natin siya imimit. Hindi sa ibang lugar. Hallelujah. No? Kaya makita natin mga kapatid, sa tuwing makikinig ka ng salita ng Diyos, makikinig ka ng mensahe, dapat may mamatay sa'yo. Amen. Praise God. Sabi nga, die, rot, and are born into the kingdom. Una, mamatay. Pag death, separation yan. Mabulok. Di ba? Praise God. Pagka nabulok yan, wala na yan. At pangatlo, and are born into the kingdom of God. Bago lang mayroong kapanganakan na mangyayari. It's God's provided way. You don't go in by book or shake hands or join, pump up, pull down. You just simply have to get away from the old shell. Notice, no better way have they ever found. Diba? Kaya kung babasahin mo yung mensahe, parang ang dali lang, diba? Umalis ka lang sa luma mong shell. Diba? Ganun lang. Praise God. Kaya nga, pagka nakita natin yan, mga kapatid, anong susunod? Diba? The joy of the delivery. No? Last na ito. No? Once the word seed is born into the believer, the previous pains of separation and death to self are forgotten in the light of the new life. No? Kaya nga, alam niyo mga kapatid, kung hindi ako nakatanggap sa Panginoon, siguro ang bitter-bitter ko. Bakit? Kasi yung mga, nung tinanggap ko yung mensahe mga kapatid, ang daming taong tumalikod, ang daming tumawa sa akin. No? Una, yung pamilya mo. Kasi lagi ka na nagpapantalon eh. Eh wala man, ang pantalon ko dati mga kapatid, wala akong mga jogging pants, mga slacks yun. Ay, nagagalit si nanay kasi siyempre, sabi niya, lalo minsan puti, nakita niyo yung puti kong slacks, matagal na yun, sa tatay ko pa yun eh. Diba? Tapos biro mo, pupunta ka doon sa bubong, magtatabas ka nung nara, yung dagta nung nara, nagamantya yun. Naka-slacks ako, naka-t-shirt. Tapos siyempre, masipag ako eh, tatagatagayin ko. Yung problema, hindi ako maingat. O kaya may dagta dito. Kaya sabi nga sa akin nila, dapat nag-short ka na lang. Hindi na. Ako naman ang naglalaba. Hindi ko naman pinapalaban sa inyo eh. Diba? Ayan nyo lang. Kaya sabi minsan nung kuya ko nga, sinsado na si Denmar eh. Hindi na nag-short. Diba? Sana nga ganun eh. Pag hindi ka nag-short, sinsado ka. Diba? Pero hindi eh. Alam niyo mga kapatid, kaya sabi ko nga mga kapatid, pag narinig niyo yung salita ng Diyos, may conviction yan. Amen. Dumating yung panahon minsan, alam nyo, mainit kasi. Kasi sabi ko nga, nasanay na lang ako. Lalo na ngayon, di ba, mataas yung heat index. Pag-pray natin yung mga anak natin, yung mga kapatiran, no, na protektahan ng Diyos sa heat index. Mataas na karan, 42. Na, imagine, 42 degrees. No? Noon, pag lalabas ako ng kwarto, nakashort ako. Alam ko na yung mensahe noon. Pagka lalabas na ako sa pinakapintuan, alam nyo anong mangyayari? May parang nagsasabi sa akin, nakukonsensya ako. Amen. Dapat di ka nagsushort kasi ayaw ng Diyos yun eh. Babalik na naman ako sa kwarto, magsusuot na naman ako. Ha? Kasi ang hirap eh. Di ba? Biro mo, nakapantalon ka, nakasinturon ka pa. Praise God. Tapos pagka, lalo na, mainit. Tapos kung biglang sumakit yung tiyan mo, tapos nasa public ka, makikisiar ka, ang hirap, di ba? Pagka nakashort ka, madali lang. Praise God. Kaya makita niyo mga kapatid, hindi naman ako kinonsensya ni Pastor Nat.
Ang sinasabi ko mga kapatid, kasi yan ang sabi ng Biblia, pag dumating ang Holy Spirit, yan ang magtuturo sa atin. Amen. Yan mismo. Kaya nga sabi ko nga mga kapatid, malibang maramdaman ng tao yan. No, siguro yun yung panahon mga kapatid. Kaya minsan nakakamiss balikan. Yung preaching ni Brother Branham na presence of God unrecognized presence of God, kung hindi ako magkamali o baliktad. Yung presensya ng Diyos laging kasama ng believer. Ang problema, hindi nare-recognize ng believer. Pero nung panahon na yun mga kapatid, yun yung mga panahon na nagiging sensitive yung espiritu ko at hindi ko namamalayan, presensya pala ng Diyos yun na nagkukunbik sa puso ko. Praise God. Kaya nga, malibang makita natin maranasan natin yung presensya ng Diyos, hindi ka po pwedeng makaranas ng presensya ng Diyos na bumalik ka, mga kapatid, na walang nabago sa'yo. Sabi ng mensahe, meron at merong mababago sa'yo. Kaya pagka naipanganak na, kaya nga kung titignan ko, kaya minsan sabi nga sa akin, kahapon ba yun, Bernes, tatay kasi kilala yun, manginginom yun. Kuya ko, kilala din, gulat ako, pagdating ko ng turda, kilala yung kuya ko. Ako lang ata yung hindi kilala sa amin Ang kilala siya, alam niyo saan siya kilala? Sa inuman. Kaya nung hospital daw yung tatay ko dati, sabi ng doktor sa kanya, dextrosan kita ng gin. Bakit? Kasi kilala sa inuman Pero sabi ko nga mga kapatid, kung hindi naipanganak yung salita ng Diyos sa akin, kasi sabi nga sa akin ako po kasi hindi na ako umiinom. No? Simula nung totoong mamit ko ang Diyos mga kapatid, tinanggal ng Diyos sa akin yun. Kahit nung mga panahon na may birth pains ako, gusto ko nang umalis sa church, nai-imagine ko, nababalik, sabi ko, anong halaga kung hindi ako dumadalo ng gawain? Ganun ang kaisipan ko. Sabi ko, anong halaga ng walang fellowship? Walang kwenta yung buhay. Kaya sabi ko, kung ganun lang din, wala na akong church na maatindan, wala nang fellowship, balik na lang ako, pakasaya na lang ako. At least, na-enjoy ko yung buhay ko kahit mapunta ako sa impyerno. Pero nung ini-imagine ko na, alam nyo mga kapatid, yung ngayon nga, pagka nakaamoy ako ng MP light, yung pag binuksan kasi yung maamoy yun, di ba? Masusuka na ako. Pero noon hindi, gusto ko yun. Ako ngayon nagaganon yung pinapalutok. Praise God. Diba? Pero pag naipanganak na yung salita ng Diyos sa'yo, lahat ng mga pinagdaanan mo, kalimutan mo yun. At sasabihin mo, salamat Panginoon, dinaanan ko yun. Meron akong buhay na walang hanggang ngayon. Diba? Praise God, lahat nung tumalikod sa'yo, hallelujah. Dati, ang dami mong kaibigan Kasi noon, alam niyo mga kapatid, ako hindi, pagkakaibigan mo ako, kung anong gusto mo yun. Hindi ako yung tao na pinipilit ko yung gusto ko. Sige, kung anong gusto mo, ganun. Praise God. Kaya nga, madami akong kaibigan noon. Kasi sama-sama lang din ako sa Agos At pagkakaibigan mo ako, sabi ko ka noon, kahit hanggang ngayon medyo maloko din ako sa opisina. Pero yung buti nga, hindi sila na-open pagka nagbibiro ako Praise God. Minsan may mga, minsan kasi may mga tao na pagka hindi sanay sa akin, na-open, Kasi noon masaya, sabi ko, alam niyo, sabi ko dun sa boss ko dati sa accounting, sabi ko, parang 2020 ata. Sabi ko, sa isip ko lang, pasalamat tayo, hindi tayo nag-meet ng manginginom pa ako. Kasi kung nag-meet tayo, sasabihin ko sa inyo, isa ako sa pinakagusto mong empleyado. Diba? Kasi ganun ako noon. Pero nung ma-meet ko ang Diyos, ang tingin nila sa akin, boring na, hindi na nagsasalita. Diba? Wala, di naman ako sasabihin. Kaya nga makita natin mga kapatid, kailangan may panganak sa atin yung salita ng Diyos. Sabi niya dito, balikan natin yung talata. A woman, when she is in travail, hath sorrow. Yung process mo bilang isang Kristiyano, from justification, sanctification, hanggang sa, mga kapatid, dumating yung panahon, mga kapatid, na sukdulan na yung sakit, o yung pain. Sabi niya, because her hour is come. But as soon as she delivered of the child, pero pag na-born again ka, tinanggap mo yung Espiritu ng Diyos, she remembereth no more the anguish. Lahat ng pinagdaanan mo, baliwala yun. Bakit? Natanggap mo yung pag-ibig ng Diyos. Yun yung totoong pag-ibig ng Diyos Yung Espiritu ng Diyos na natanggap mo. Paano mo matanggap yun? Pag tinanggap mo yung salita ng Panginoon sa iyong panahon. For joy that a man is born into the world.
Oh, sabi niya, now Jesus told us just exactly what would take place just at this time. He told us, di ba? Paano natin malaman pag malapit na yung delivery? No? Sa natural, makita natin talagang hirap na yung babae. Una, sabi nga, puputok yung panubigan. Tapos, pagkatapos ng panubigan, anong susunod? Dugo. Sabi na mensahe. At ang susunod doon, mga kapatid, lalabas na yung buhay. In spiritual, sabi niya dito, ipinakita sa atin yung mga sintomas. Yung mga nangyayari sa panahon natin, yung mga gera, yung mga lindol, yung mga sakuna na yan, yan ay sintomas ng pagdating ng buhay. Praise God. Sabi niya dito, Matthew 24, that the church, the true church, and the other church would be church natural, church spiritual, would be so close together, impersonators, until it would deceive the very elect, if it was possible. Isa sa sintomas na malapit na, mga kapatid, darating yung mga impersonator. Amaya pa, how that it was in the days of Noah, how they was eating, drinking, marrying, given in marriage, and all this immorality of the world that we see today. Kaya sa panahon natin, yung immorality magiging matindi. The Bible and the doctor's book said it would happen. So when we see this happening, we know that the birth is at hand. It's got to be, yes sir. Now we look at that as the nation, as not a nation, but a world. Now let's look at the doctor's book if she is in this kind of a condition and see if this is supposed to happen when the new earth is to be born. Matthew 24 in the doctor's book, which is the Bible. Let's see what prophesied, what her symptoms would be. Now, if a doctor knows the symptoms of the birth of a child, and just about time the child is to come, he gets everything ready. So sabi niya, kinakailangan, mga kapatid, alam ng doktor, mga kapatid, yung mga sintomas o palatandaan na malapit na yung panganganak ng babae. Bakit? Para may handa niya yung mga bagay. Ganon din sa isang Kristiyano. Kailangan makita natin yung mga palatandaan na ito, mga kapatid, na malinaw para makapaghanda tayo. Praise God. Kasi pag hindi natin ito nakita, mga kapatid, kaya nga kinakailangan mabuksan yung selyo para maintindihan natin yung salita ng Diyos. Diba? Kaya akala nila yung Matthew 24:24, ito yung mga nag-aangkin na Kristo. Pero hindi, sabi niya, false anointed teachers, false anointed one, mga tao na may tama yung anointing, mali yung teaching. Diba? Bakit? Kasi nakakapagpagaling pag nag-pray. Pero mali yung teaching. Itinama sa atin yon. Praise God. Sabi niya, because all the symptoms shows the water is broke, the blood, and now it's time the child is dropped, and it's time for the child to be born, and so he gets everything ready for it. Sabi niya pa, so someday the great trumpet of God shall sound. Yan yung mga sintomas. At pag nakita natin yan, mga kapatid, hanggang sa naging sukdulan na, mga kapatid, isang araw, sabi niya, tutunog ang trumpeta ng Diyos. At ano naman unang mangyayari? The dead in Christ shall rise, and every knee shall bow, and every tongue shall confess to this word. But what's he coming after? What is coming here for? Notice, she brought forth this complete word, which was made flesh, under birth pains of the prophets that blasted out, He's ay coming, He's ay coming, He's ay coming. Bakit daw siya babalik? Sino daw yung babalikan niya? Sabi niya dito, she brought forth this complete word which was made flesh, under birth pains of the prophet. Hindi sapat na binabasa lang natin yung mensahe, nadidinig natin ang mensahe, but the message, kailangang mag-made flesh ang message sa laman natin. Kailangan ang mensahe ay maging laman. Kailangan ang salita ng Diyos ay maging laman para maging isa tayo doon sa kanyang babalikan. Hallelujah! Huwag tayong makontento na naintindihan lang natin. Huwag tayong makontento, mga kapatid. Praise God! Na naririnig lang natin, kailangan tayo yung maging embodiment ng message na ito. Na pag tinignan yung mensahe, tinignan ka, pareho. Kung sa salita pa natin, di ba? Yung mga pabiro nila, walang kaduda-duda, di ba? Ara kaduda-duda, atin dyan. Di ba? Hindi magdududa. Kaya mga kapatid, ano yung kailangan natin gawin?
don't fight the labor. Diba? Lahat tayo mayroong labor. Lahat tayo mayroong struggle. Pag tinanggihan mo yung salita ng Diyos, tinanggap mo ang salita ng Diyos, may struggle. Diba? Kung hanggang ngayon, nahihirapan kang tanggapin yung salita ng Diyos, hindi mag-manifest sa buhay natin. Bakit? Nilalabanan mo yung proseso. Huwag mong labanan yung pain. Huwag mong labanan yung labor. Hayaan mong kutsahin ka nila. Diba? Hayaan mo, praise God, na maliitin ka nila. Diba? Hayaan mo kung ano yung sasabihin nila. At hayaan mo, let the word be born in you. Oh, kaya sabi nga ng Biblia, again, he limited a certain day, saying in David, today, after so long a time, as it is said, today, if ye hear his voice, harden not your hearts. Diba? Praise God. Kaya sabi nga, once a birth is completed, the sorrow of the labor is forgotten in the joy of new life. Ba, tanda natin, ang mensahe, mayroon itong bigat. Ang salita ng Diyos, mayroon itong, sabi nga, mayroon itong burden lagi. Kaya pag tinanggap mo ang salita ng Diyos, lagi kang susubukin. Laging dumarating sa panahon, mga kapatid, yung narinig mo na inaminan mo, yan din yung pagdadaanan mo. Bakit? Para masubo kung totoong naniniwala ka. At yun ay natural na proseso. Yun yung labor, yun yung birth pain. No? Na kapag ka nandi ka nga sa salita ng Diyos, nandyan mga kapatid, di ka maintindihan. Nandyan ang tingin sa'yo mga kapatid kung ano-ano. Hallelujah. Diba? Pero manindigan ka lang. At hayaan mo, unti-unti ang salita ng Diyos ay may panganak sa iyo. At kapag nakikita natin ito na nangyayari mga kapatid, pwede ba tayong tumayo? Last verse. At nakita natin yung mga balita, mga nangyayari, ano yan? Palatandaan niya na malapit na. May panganak yun yung word. Kaya sabi niya, anong gagawin natin? When these things begin to come to pass, then look up and lift up your heads, for your redemption draweth nigh. Diba? Amen. Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Hallelujah. Kaya pag nakikita natin yung mga birth pains na yan, yung mga nangyayari na yan, mga kapatid, hallelujah, sa buhay natin, yung mga struggle, oh, kaya nga sabi ko nga, may mga bagay na mangyayari na susunod siguro dito sa mga nangyayari ngayon sa gera, hallelujah. But, pag-pray natin, di ba? Hayaan natin yung proseso. Oh. Tingnan ko lang kung may lyrics ako ng, awitin natin yung let your word be born. Tingnan ko kung may lyrics dito. Amen. Yan yung nais natin. No? Hindi basta-bastang may panganak yung salita sa'yo. Mayroong birth pains yan. Hallelujah. At yun ang problema kasi mga kapatid, gusto ng tao may panganak yung salita ng Diyos sa kanila. Ang problema, ayaw nila ng birth pains. Ayaw nila yung consequences. Praise God. Kaya nga nandyan mga kapatid, natatalikuran mo yung iba. Hallelujah. Awitin natin, let your word. Kung wala pang lyrics ay yun, meron. Amen. At awitin natin na sincere sa ating puso. No, Lord willing po ay next week basahin natin yung susunod sa birth pains. Nakalimutan ko kung ano. At para may tuloy-tuloy natin yung kaisipan. Amen. Amen. Awitin natin. There was a tiny stable, simple stable. Yes, Lord. Hallelujah. We welcome you. Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. In this simple stable, all beaten and worn, hardly a place for a king to be born. He didn't choose some place special to reveal His majesty. So I know if I give Him control, He'll be born in me. Let your word be born in the manger of my heart. Let it live in me. Let
it start. Live inside this house of clay and mold me every day. Let your word be born in the manger of my heart. Second verse. Outwardly I'm nothing, not much to behold. Unlikely the place for His word to unfold. This vessel and have His way from glory on to glory. He'll change me day by day. Let your word be born in the manger of my heart. Let it live in me. Let it start. Live inside His house of clay and mold me every day. Let your word be born in the manger. Oh, let your word be born in the manger of my heart. Let it live in me. Let it start. Live inside His house of clay and mold me every day. Let your word be born in the manger of my heart. Let your word be born in the manger. Hallelujah. My heart. Let your word be born in the manger of my heart. Yes, Lord. Hallelujah. Amen, Panginoon. Tunay nga ay kami nagpapasalamat ngayong umaga, Panginoon. Salamat, Panginoon, that there is a seed, Panginoon, na naitanim sa amin, Panginoon. But Lord, bago ito may panganak, Panginoon, there are birth pains na dapat danasin, Panginoon, ng isang believer, Panginoon, in order for that seed to be born, Panginoon. At Lord, hayaan mong maging karapat-dapat yung vessel namin, Lord. Yes, Lord, tunay na itong vessel na ito, mahina, Panginoon. It's a press house, Lord. At napakalaking pribilehiyo na dito may panganak sa aming puso, Panginoon, ang purong salita mo, Panginoon. At Lord, dalangin namin, wag naming fokusan yung pain, wag naming fokusan, Panginoon, hallelujah, yung birth pains. But Lord, nakatingin kami doon sa great deliverance, Panginoon, sa great translation, Panginoon, na mangyayari pagkatapos ng prosesong ito, Panginoon. At dalangin namin, O Diyos, ay bigyan mo kami ng biyaya, Panginoon, na malampasan namin, Panginoon, yung mga birth pains na ito, Panginoon. Yes, Lord, wala kaming ibang nais na mangyari, kundi samahan mo kami throughout this process, Panginoon. At Lord, tunay nga nakikita namin, maging ang mundo, Panginoon, ay dumadaan sa birth pain, Panginoon. But ito'y palatandaan, Panginoon, na parating na yung new heaven, yung millennium, Panginoon. Hallelujah, natatahanan ng bride at bridegroom, Panginoon. Na kung saan, Panginoon, wala nang pag-iyak, Panginoon, wala nang sakit, Panginoon, na kung saan, Panginoon, sabi mo, ang nalakaran namin ay ginto. Hallelujah. Kaya, Panginoon, dalangin namin kung paanong kami din ay lumabas sa denominasyon through birth pains. Nawa ang bawat confession ng bawat isa, Panginoon, ay maging firm. At tulungan mo kami to speak the word into existence. Hindi dahil sa gusto namin ng kung ano man, kundi gusto namin i-confess, Panginoon, ang iyong mga pangako, Panginoon. Dahil ikaw ang nangako, Panginoon. Dahil sabi mo rin sa iyong salita, Panginoon, Jesus Christ is the high priest of our confession. At right now, Panginoon, we are confessing, Panginoon,
Ikaw ang magkakatagpo ng pangangailangan ng iyong iglesia, Panginoon. Alam namin, Panginoon, bawat isa, laman ng puso namin, Panginoon, magkaroon ng church building. At alam namin, Panginoon, hallelujah, we confess it, we claim it, Panginoon, that we will have it before your coming, Panginoon. Or before this year ends, Panginoon. Ng isang church na masasabi naming church namin, Panginoon. Na isang church na kung saan, Panginoon, malaya kaming pumuri sa iyo, magiging komportable ang aming pag-upo, Panginoon. Hallelujah, magiging komportable yung aming pakikinig, Panginoon. At Lord God, di namin alam kung paano, pero Panginoon, alam namin, by this year, Panginoon, matatapos ito, Panginoon. And we claim it, Panginoon. At ganun din, Panginoon, ang mga kapatid namin, Panginoon, kailangan ng kagalingan. O Lord God, we confess, Panginoon, sinabi mo sa iyong mensahe mismo, hindi ka na nagpapagaling dahil pinagaling mo na sila, Panginoon. By your stripes, we were healed 2,000 years ago. And itong mga nararamdaman namin, ito'y sintomas lang, Panginoon. Ang mga circumstance ay mga sintomas lang, Panginoon. But Lord, we receive the healing, Panginoon, of the soul, Panginoon. Kaya nga, Panginoon, we can speak it, Panginoon, that by your stripes we were healed. At Lord God, alam namin ikaw ang magbubukas ng mga pintuan. Dahil sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, na subukin ka namin sa malakay, Panginoon. Na ibigay namin ang aming offering at aming ikapo. At ikaw magbubukas, Panginoon, ng mga pintuan. Para kami, ng mga bintana, Panginoon, para kami pagpalain. Bubuksan ang bintana ng langit. Kaya, Panginoon, hindi lang tithes and offering, hindi lang tithes, Lord, but the offering itself. Kaya, Panginoon, hindi rin kami makakapagbigay malibang pagpalain mo ang bawat kamay. Kaya, Panginoon, ikaw ang gumawa ng sirkumstansya, Panginoon. We claim promotion, Panginoon, sa mga kapatid namin, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Ma-recognize sila ng mga boss, Panginoon. Hallelujah. Nang sa ganon, Panginoon, ay sila'y mapagpala mo, Panginoon. At the same time, ay maging katuwang, Panginoon, para sa pagpapagawa ng church, Panginoon. Hallelujah. Binigyan kami ng time frame, Panginoon, 3 to 6 months. At Lord, we are praying, Panginoon. Alam namin, Panginoon, subukan na namin, Panginoon. Hallelujah. Hindi ka too late, Panginoon. But kung kinakailangan dumaan kami sa birth pain na to hanggang sa lumitaw, Panginoon, yung attributes na yun sa amin, Panginoon. So be it, Panginoon. Hallelujah. Touch every heart, Panginoon. At Lord, ganun din sa mga kapatid namin na may mga hindi pa nabibitawan, Panginoon, na dapat bitawan. Mga binhi, mga old seed na dapat mamatay, Panginoon, para umusbong ang panibagong binhi. Binhi ng iyong mga salita, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon. We are praying din, Panginoon, sa atin ni Sister Erma, Panginoon, at Atilala, Panginoon, na sinugod na naman sa ospital, Panginoon, at sumusuka, Lord. Lord, we pray and we claim, Panginoon, na bago dumating yung appointed time niya, Panginoon, bago dumating yung full recovery, Panginoon, mamit niya nawa, Panginoon, yung totoong tagapagpagaling. Hindi niya lang mamit, Panginoon, matanggap niya yung purong salita ng Diyos at manindigan nawa siya, Panginoon. Lord, di ko alam kung paano, Panginoon, but Lord, gamitin mo yung lingkod, Panginoon, ang aking may bahay na may bahagi, Panginoon, ang salita ng Diyos, Panginoon, at ma-demonstrate ang kapangyarihan nito, Panginoon. Not just by word, Panginoon, but makita nila, Panginoon, na yung Diyos na pinaglilingkuran ng mga apostol ay kasama ng iyong mga bride, Panginoon, Lord God. At we believe, Panginoon, the signs and wonders will follow a believer, Panginoon. Kaya, Panginoon, tulungan mo kami, hindi lang sa mensahero, kundi sa bawat isa sa buhay namin, Panginoon. Hallelujah. At Lord God, anumang kulang sa panalangin to, Panginoon, kayo po ang magdagdag, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Bigyan niyo muli kami, Panginoon. Dahil in the Lord Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Amen. Makaupo muna tayo, mga kapatid. Amen. Bago po tayo magtapos ay awit tayo ng awit pa. Amen. At tayo po pwede magbigay sa ating Panginoon. No? Kahapon po, salamat sa Panginoon ay nakapagbayad na po tayo ng para doon sa sitio certificate. Nakita ko rin yung mapa. Tinayos na lang po, mga kapatid, kung saan tayo banda doon. Praise God. At sabi sa akin nung hindi ko lang kung secretary o treasurer yon, 3 to 6 months, sabi nga ay sana meron ng ma-establish na, no? Sabi ko naman
Lord willing po ay mag-provide ng Panginoon. So yung ating offering ang ating offering ay nasa 10,000 na, no, sister. So Lord willing, pagka may mag-usap kami ni Brother Joel, tatanungin natin kung yung gumawa rin dito yung sa labas, tatanungin natin kung magkano yung labor or what. Hindi ako familiar kung ano yung mga dapat gawin, no. Ang gusto ko sana kukuha na lang nung kukontrata dahil hindi rin available yung mga kapatid, no. Tapos yun na lang, para Lord willing, makakuha lang tayo ng Kristiyano din, no, para may takot sa Panginoon. Hallelujah. At makapapost nila tayo, tapos yung mga bubong, no, yung bubong. No, target natin bago mag-June, kasi June ay tagulan na yan, no? So kung mayroon tayong burden at gusto nating maging kabahagi, no, kontakin lang natin kay Sister Abby o kay Brad Tawing, no. Praise God. So yun po. At nag-iisip po ako, Lord willing, sa 29 baka magkasama kami ni Paul sa Maynila, no. Sa youth camp, makasama ako si Paul, no? So ipag-pray nyo mga kapatid na kung ako lang, gustong gusto kong pumunta, no? Kasi hindi ko alam kung kailan ang recognition ni Secret. Pag-pray natin na mauna na Bernes 26, sana mauna sila yung recognition. I pray, no? So pagka nauna yun, ay pwede ako makasama, no? Kasi sabi ko nga yung recognition ng mga anak natin, yung graduation minsan lang yan, no? Pero yung youth camp taon-taon. Okay? So mahalaga din yan sa ating mga anak. So kung kaya nating maging presente, puntahan natin, no? Kasi minsan lang yan, once in a lifetime lang yan. Praise God, no? At ano pa ba? So yun lang, Lord willing, hindi ko po alam. Plano ko sanang bago ako makaalis ng March 18 ay makapunta ako kila Brother Dan, no? Kasi hindi ko lang po, nag-usap na sila ni Pastor Ray, ay inimbitahan niya ako doon sa linggo. Sabi ni Brother Dan, nagsabi daw sa kay Pastor Ray. So Lord willing ay makapunta rin ako doon at makabahagi siguro ng mensahe kahit paano, makita rin natin yung status nila doon, no? Dahil wala tayong ibang gusto mga kapatid, makipag-fellowship, yung fellowship doon sa Pulyon, maging dito sa Corona ay maging maayos, no? So dito naman sa Corona, sabi ko nga, may inaantay tayo, di ba? Yung fruit of repentance. Kasi madali lang magsabi na sorry, madali lang magsabi na patawad, pero kailangan makita yung bunga, no? Praise God, no? Kaya hindi ako personally, hindi rin naman ako inimbita ni Brother Fernand, hindi ko rin siya inimbita, doon lang kami nagkikita sa Pulyon, pero okay kami, wala kaming problema, no? Pero pagdating sa mga usapin, hindi tayo, kasi sovereign na sila, sovereign tayo, hindi tayo, at yun yung pinakaayaw ko mga kapatid, no? Na didiktahan tayo. Sabihin, okay lang siguro yung payo, ganito gawin mo, pero yung ipipilit, ayaw natin ang ganon, no? Praise God. So yun po ay pag-pray natin din, no? Lord willing, kung may makakasama sa sa June, no? Kasi pasukan na yung June, yung camp meeting, no? Lord willing, makapunta po tayo. Praise God. So yun po, at awit siguro tayo ng isang awit bago tayo magbigay sa ating Panginoon. Ito na lang yung let your word be born na lang, Brad. Kahit yung chorus lang. Amen. At habang tayo po umawit, ay pwede tayo magbigay sa ating Panginoon. Awitin natin, let your word be born. Chorus. Born in the manger of my heart, let it live in me. House of clay and mold me every day. Let your word be born.
the manger of my heart. Let your word be born in the manger of my heart. Let it live in me, let it start. Live inside this house of clay and mold me every day. Let your word be born in the manger of my heart. Oh, let your word be born in the manger of... Pwede ba tayong tumayo, mga kapatid? Let your word be born in the manger. Tawagin ko po si Brother Tawing para mo sa closing prayer at prayer sa mga offering. Praise God, dahil po yung mga langin mga kapatid. Ama naming makapangyarihan sa lahat, salamat po Lord God muli sa pagkakataon Panginoon na narito kami Panginoon at kumaba Panginoon at salamat sa gawain Panginoon na kami kita nakatasapan samantala Panginoon. Salamat Lord sa mga salita mo Panginoon naming napakinggan Panginoon at salamat Panginoon sa panibagong buhay Panginoon na patuloy mo pinagkaloob sa amin Panginoon. Lord, maraming salamat Panginoon nawa itong mensahe Panginoon o salita mo Panginoon ay makita sa aming mga buhay Panginoon. Maging Lord God sa mga tao Panginoon na nakapaligid sa amin Panginoon. Lord, maraming salamat din Panginoon sa ginamit mo na magbahagi ng iyong salita Panginoon, maging sa aming pastor Panginoon. Salamat po Amang Banal na siya ay patuloy mo lang paggaluban Panginoon ng katalinuhan Panginoon at kalakasan physical Panginoon na kanyang nagagamit Panginoon sa araw-araw Panginoon. Lord, wag mo rin po sila pagkulangin Panginoon sa kanilang pong pang-araw-araw Panginoon. Lord, maging kami man Panginoon, maraming salamat Panginoon na pagpalain mo lang kami Panginoon sa araw-araw Panginoon, maging sa financial Panginoon upang kami Lord God ay makapagbigay Panginoon, maging sa kahit sino offering Panginoon. Lord, maraming salamat Panginoon at nalapit na Panginoon yung pagbabalik mo sa sanlibutan ito Panginoon. Salamat Lord God na paggaluban mo lang kami Panginoon ng kagalakan palagi Panginoon na kami God ay makadalo Panginoon ng gawain Panginoon. Lord, maraming salamat po muli Panginoon at maging sa kahit sino offering Panginoon na nawa ito ay magamit Panginoon na naayon lamang sa inyong kalooban Panginoon. Ito ay magamit Panginoon sa church building Panginoon. Lord, salamat po Panginoon na patuloy mo lang pagpalain ng iyong mga anak Panginoon. Lord, maraming salamat po muli at kung ano man po yung kulang o para sa aming panalangin Panginoon. Salamat God na ikaw pang magdagdag dito Panginoon. May taas po sa iyo Panginoon kapurihan sa pangalan mo Panginoon sa Kristo. Amen. Amen, amen. Praise God, natatapos na po tayo mga kapatid. Hallelujah. At awitin ulit natin, let your word be born at kamay natin ng bawat isa. Your word be born in the manger of my heart. Let it live in me, let it start. Live inside this house of clay and mold me every day. Let your word be born in the manger. Nag-upload ka ba sa YouTube?